The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning! Happy Wednesday, Pastor Jeff! Happy nga ba? Wala akong signal. Oo nga. Good morning. Anyari, Pastor? Nasaan ka ba? Alam mo, nasa EDSA lang ako. Naka 5G sa telepono ko, pero hindi makakuha ng signal. Okay lang yan. Internet. Buti na lang malinaw pa rin ang audio natin para sa magandang balita na ihahatid mo sa mga kapatid natin. Pastor Jeff, anong meron ngayon? Merong nagbe-birthday na fans club ni Ted, 74 years old, Rolando Adlawan. Mula yan kay Ate Julie. Yan. Baka presidente ito ng kanyang Super Seniors Club. Pero ito yung mas bata to, si Ate Marieta Reyes, 65 years old naman. Well, Ted at siya. Ngayon na may mga bagyo, maraming mga kababayan natin na salanta. Yung tipong sunod-sunod yung problema, maaaring iba, hindi nakaranas ng physical na bagyo. Pero may mga bagyo ng buhay na talagang hindi natin maiiwasan. Ang sabi sa Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kung naitanong niyo na minsan, nasan ba ang Diyos pag may bagyo sa buhay ko? Ang sabi ng verse, God is a refuge. Pag sinabi pong kanlungan, yung po yung sabing kublihan, taguan, isa po siyang safe na lugar. Sa mga probinsya na talagang kung hindi matitibay ang bahay, sa panahon ng bagyo, ang instinct natin maghanap ng masisilungan na matibay. So maaaring hindi nga binabagyo tayong physical, ano ba yung mga takbuhan natin na hindi ang Diyos? Maaaring savings account, maaaring connection sa gobyerno, maaaring feeling natin, malakas naman katawan ko, kaya ko to. So, pero ang sabi po ng Diyos, ako ang inyong sure na takbuhan. Kasi pangalawa, sabi niya, He is our strength. Ako ang lakas nyo. Kapangyarihan siya kapag tayo nangihina. In fact, sabi nga niya, ang grasya ko ay sufficient sa mga taong nangihina. My grace is sufficient in your weakness. Kaya whenever we feel nangihina tayo, whenever we feel na wala na tayong matakbuhan, pag tayo nagdasal, tayo po tumatap sa power ng ultimate source ng ating kanlungan. And lastly po, as we end, rito, our ever-present help in trouble. Kasama raw sa lahat ng panahon, sa lahat ng kaguluhan. Kasi po, hindi siya on-call, hindi siya pagkailangan, nandyan lang siya pag tinawagan. Okay, hindi po siya yung day off na yun, no. Sabi ron, ever-present. Hindi po siya nag-promise ng storm-free life, pero nag-promise siya ng storm-proof present. Sa mga tao po ngayon na namimighati, mga taong may pinagdadaanan, ang presensya po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi ko masabi kung paano nangyayari ito, pero personally, na-experience ko to. I'm sure lahat din po tayo pag tayo tumawag sa Diyos. There's this feeling of parang kasama ko siya sa gitna ng chemotherapy ko na to. Kasama ko siya sa gitna ng marriage problem ko na to. Kasama ko siya sa gitna ng pinagdadaanan ng anak ko. So God's presence is not a promise po of calm circumstances, but the promise of His presence during the storm. So how do we live? 46:1, we'll always run to God, keep praying, and the Lord will give us the grace to weather the storm. Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y lagi nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Panginoon, maraming salamat dahil sa gitna ng mga bagyo, physical man, or mental, or financial, or physical na karamdaman, Lord, lagi kang handang tumulong sa amin. Patawarin niyo kami pag kami tumatakbo palayo sa iyo pag may problema at naghahanap ng ibang Diyos. Ikaw lamang ang sure foundation na makakatulong sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Bless po ninyo si Brad Jeff sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad, at ingat ka. We'll catch you tomorrow earlier, please. Okay? Salamat, Brad. Maraming salamat, Brad. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!